pag-usapan natin itong Senado natin sa ngayon. Grabe, ang Senado ngayon ay nasa lowest na ano niya, nasa lowest na record niya. Kung titingnan sa kanyang reputasyon, sa kanyang integrity, bagsak talaga mga kabunyog mga kababayan, grabe. Actually may survey na kagagawa lang nitong linggong ito may kagagawa lang na survey. Sobra talaga ang bagsak ng reputasyon at integridad ng Senado. Alam niyo mga kabunyog mga kababayan, ano ito? Tayo, pwede naman sanang ang Pilipinas, unicameral na lang tayo. Ang ibig sabihin po niyan, katulad naman sa maraming bansa, unicameral sila. Ibig sabihin, ang lehislatura nila, isang kamara lang, isang chamber, isang house lang. Maganda yun, mabilis eh. Mabilis. Sa Pilipinas, pinili natin magkaroon ng bicameral Congress. Ibig sabihin, dalawang kamara, dalawang houses. House of Representatives, yun yung lower house, at saka House of Senate, yan yung upper house. Ang purpose niyan, alam niyo mga kabunyog, kasi nagtuturo ako ng constitutional law, ang purpose niyan, check and balance. Kumbaga para mas napakahusay talaga ng mga batas na lalabas, para mas mahusay talaga, nabubusisi talaga, dalawang houses ang magbubusisi. Yung House of Representatives at House of Senate, yun. Kaya, kumbaga, kaysa sa isang house lang, dito dalawa. So nakaka-expect tayo ng mga may kalidad na batas. Pangalawang purpose niyan mga kabunyog, kasi ang House of Senate, siya yung ang mga nandyan, yan yung mga may wisdom. Yan yung mga mas mahaba na ang experience ng mga politiko, ng mga political leaders. At pangalawa, ang stature nila national. Hindi tulad dun sa House of Representatives, parokyal yon. Yung kanilang distrito ang rinirepresent nila. Medyo makitid at mababaw yun. Pero itong sa Senate, ang perspective niya national. Kasi wala naman, ang rinirepresent niya national constituencies eh. Ang senador natin, ini-elect at large, lahat. So, kumbaga, ang kanyang ang rinirepresent buong bansa, hindi yung kanyang distrito lang. So, ganyan ang At saka, ibig sabihin, pag nasa Senado ka, hindi naman requirement na para maging presidente ka o vice-presidente. Kailangan galing ka sa Senado. Hindi naman. Pero karamihan ng mga nagiging leaders nung mga nakaraang mga panahon, pa, ang mga leaders ng Senado ang pinagmumulan ng presidente at vice-presidente. Kasi yung wisdom nila, yung experience, yung kakayahan, yung kaalaman, at yung stature nila, kagalang-galang talaga. Ngayon mga kabunyog, grabe, bagsak talaga itong Senadong ito. Grabe, talagang ewan ko lang kung sa totoo lang, kaya hindi ko na alam kung anong sasabihin ko dito. Kaya lang, marami na ang nananawagan, gawin na lang natin, attorney, na unicameral. Ibig sabihin, isang house na lang. Wala namang silbi yung Senado eh. Ang nakakaupo din sa Senado, mga karamihan din, wala ring silbi. Mas mababa pa ang kalidad kaysa House of Representatives. O tingnan mo naman ang kalidad ni Robin Padilla. Ikumpara mo kung Congresswoman Beatrix Listro. Mabuti na lang kung pag tumakbo itong mga congressman natin na magagaling. Mahihirapan pang manalo si Leila de Lima kaysa kay Robin Padilla. Ay, nakakalungkot mga kabunyog mga kababayan. Talagang grabe. Kaya lang naman sana, dapat yung reputasyon ng Senado ay sana, pinapangalagaan naman sana. Kaya lang wala eh. Tingnan niyo ang nangyari ngayon sa ilalim ni Cayetano. Grabe mga kabunyog mga kababayan. Itong nangyaring ito kay Cayetano, itong leadership niya, ngayon, malinaw itong nangyari nitong nakaraang mga araw. Itong nakaraang mga araw ay talagang ilang araw pa lang Senate President si Cayetano. Tingnan niyo ang ginawa niya. Ang pinakamalala niyang ginawa, pinalusot niya si Bato, nagdala siya ng kaguluhan sa Senado. Okay, natupad yung kanyang pangarap na maging Senate President siya. Pagkatapos ngayon, papatakasin na si Bato kasi tapos na yung kanyang role. Nailagay na siya bilang Senate President. Ngayon, lumalabas, maraming nagsasabi, ang linaw-linaw, staged, scripted, gawa-gawa yung nangyaring putukan nung kagabi. Marami ang nagsasabi at lumilinaw na, hindi naman totoo na under attack ang Senado. Saan ka nakakitang under attack ang Senado? Saan ka nakakitang under attack? Under attack ang Senado? Tapos yung head ng Office of the Sergeant at Arms, relax na relax. Yung retired General Aplasca,
yung head ng USAA. Imaginein mo, may kaguluhan daw na nangyayari tapos siya nakaano pa, yung kanyang suit, yung kanyang jacket nandito nakalagay diyan, naka-long sleeve siya na puti, relax na relax siya. Tapos ano niya, sinasabihan niya media, sandali lang. After 5 minutes. Ay, grabe mga kabunyog. Tapos yung mga senador nagkulong sa isang kwarto. Ha? Sabay-sabay silang nagla-live. Sabay-sabay silang nagla-live. Ha? For the first time, ang tahimik na si Mark Villar ay nag-live. Ang tahimik na si Mark Villar ay nag-live. Ay, mga kabunyog. Ha? Kaya, ano ito eh. Tapos pinapatay ang ilaw. Pinapatay ang ilaw. Ha? Tapos yung CCTV. Oh, ngayon kumakalat na yung instruksyon ni Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, ha? Ayusin yung CCTV. O, parang ano eh, i-secure mo yung CCTV. Matapos ang pangyayari, hindi man lang ipakita yung CCTV, ha? Yung mga nangyari kagabi, hindi man lang ipakita yung CCTV. Sinadyang alisin ang CCTV? Ha? Ay, grabe mga kabunyog, mga kababayan. Talagang sinusuka talaga ng taong bayan. Kitang-kita ang pangyayari kagabi. Kitang-kita ang pangyayari kagabi. Ha? Tapos ano, nagpakaputukan daw. Tapos yung tama, nandun, lahat nasa taas lang, nasa taas. Oh. Wala man lang nasugatan, ha? Wala man lang, siyempre, sino namang naghahangad na magkasugatan? Tapos, ang unang nagpaputok, yung mga USAA, hindi natin alam kung sino naman ang nakaputukan nila. Wala naman tayong nakita eh. Kahit CCTV, wala man lang nakita. Kaya mga kabunyog, mga kawayan, ano ito? Ha? Grabe yung pangyayari na yan kagabi. Kaya nga ako hindi kaagad nag-live kagabi. Sabi ko magulo. Ano ba to? Saan ka nakakita? Saan ka nakakita? Under attack daw ang Senado. Pero yung mga media hindi man lang sinisecure ng office ng USAA. Parang alam ng USAA na wala namang mangyayari. Parang scripted. Tapos si Ruben Padilla nagkakaputukan na, nakita ng media, gusto siyang interviewin, sabi niya, nagta-thumbs up pa, nagta-thumbs up. At si Bato de la Rosa, habang nangyayari yung putukan, nanonood sa TV5. Kasi nakikita yung sa live streaming ng TV5, nakikita mo kung sinong nanonood. O si Bato de la Rosa. Di ba mga kabunyog? Grabe, talagang ay. Oh. At dumating naman bigla itong si June Vicrimulya, isa pa to. Ito naman, wala naman tong nagagawa. Itong sa Secretary of Interior and Local Government, ito naman ang pahamak sa Administrasyong Marcos. Kung ano ang ganda ng ginagawa ni Torre, saludo ang mga tao kay Torre, ito naman, sinusuka din ito. Kung sinusuka si Cayetano, sinusuka rin itong si June Vicrimulya. Diba? Tapos pumasok si June Vicrimulya. Pagpasok niya, hindi ako nandito para arestuhin si Bato de la Rosa. Isisecure ko ang mga senador. Ay, tapos nag-usap-usap sila ng mga senador. Nag-inuman na, na sila. Nagbibiroan na. Wala. Paano sasasabi mo ngayon? Nagbibiroan kayo? Nagbibiroan sila Cayetano, sila June Vicrimulya, sila Ruben Padilla. Sasabihin nyo ngayon, under attack kayo. Sinong pinagluloko nyo? Lukuhin yung lilong nyo. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. So, ito ngayon, hindi pa nga, nag-iilang araw pa lang si Cayetano na Pangulo ng Senado. Tingnan nyo ang Senado ngayon. Di ba? Ay, grabe. Kaya nakakasuka. Tapos may mga ano pa yan, may mga padasal-dasal pa yan. Ginagamit pa ang Diyos, ginagamit pa ang Biblia, ginagamit pa. Ay, tingnan yung bibig niya. Yan si Cayetano. Yan yun. Kaya sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, nakakaano ito. Grabe ang nangyari sa Senado ngayon. Sino ang nagsama-sama ngayon sa liderato ng Senado, itong mayorya ng Senado? Itong si Cayetano nung panahon ni Duterte. Tagapagtanggol ito ng war on drugs ni Duterte. Ay di ba nag-guest ito sa isang forum ng Al Jazeera? Tinanong siya nung host ng Al Jazeera. Sabi sa kanya, DFA yata siya noon, DFA Secretary. Mr. Secretary, ibig mong sabihin 6,000 yung nanlaban lahat yon? Sabi niya, yes. Nabigla yung host, yung Arab na journalist dun sa Al Jazeera. Lahat ng laban yon. Ay, matindi. Matindi talaga mga kabunyog. Grabe. Tapos talagang ito. Tapos ngayon, laging ang bukang bibig niyan, Biblia, Diyos. Nag-aasta ka na ikaw ay reliyoso, ikaw ay makadiyos. And yet, habang maraming pinapatay si Duterte, sa tingin mo makatao yung ginagawang ganun, makadiyos yun. Makadiyos ka tapos hinahayaan mong mangyari yung mga patayang ginawa ni Duterte. Hypocrisy.
Grabeng kaipokritohan mga kabunyog nito ni Cayetano. Grabeng kaipokritohan ni Cayetano. Tapos nagsasalita pa si ano, yung kapatid niya, si Pia Cayetano. Kagabi. Ay mga kabunyog. Kaya ano talaga, grabe ang ano ngayon, bagsak ang reputasyon ng Senado. Sobrang bagsak. So ngayon mga kabunyog, mayroong isang medyang nagtanong. Mayroong nagtanong tungkol sa ano, talaga po bang talaga po bang under attack ang Senado kagabi? May medyang nagtanong kasi yung observation natin na yon, ganun din ang naobserbahan ng media. Talaga po bang under attack ang Senado kagabi? Galit, nagwala, nagtaas ng boses bigla si Cayetano. Nagtaas bigla ng boses si Cayetano, napanood niyo ba 'yon? Nagalit si Cayetano nung tinanong ng media. Totoo po kaya na totoo po ba na under attack talaga ang Senado kagabi? Kasi hindi maramdaman ng media na under attack ang Senado kagabi. Sa totoo lang, nagalit bigla si Cayetano, nagwawala. Nagganito, sabi niya, hindi pa kayo naniniwala na ang Senado is under attack, was under attack. Yun, ganyan-ganyan pa, kalampag. Yun ang nag-press con bigla kanina, itong si Cayetano. Ngayon, sa pag-press con niya mga kabunyog, syempre, pagdating niya, tinatanong na siya tungkol kay Bato, hindi niya pa rin masagot. Hindi niya daw alam. Senate President ka? Senate President ka, lumalabas na sa balita na wala na si Bato. Anong una mong gagawin? Aalamin mo kaagad kung nandyan si Bato. Pagtanong sa'yo ng media, may sagot ka na. Pagdating niya, tinatanong na siya ng media kung wala na nga ba si Bato. Sabi niya, hindi pa niya daw alam. Ikukumpirma niya pa. Sus, maliliwanag. Maniniwala ka doon na hindi niya pa alam. Baka nga bago umalis yun si Bato, nagpaalam pa sa kanya eh. Di ba? Kayo ba maniniwala kayong umalis si Batong hindi nagpaalam sa kanya? Sige nga. Yan ang leader nila eh. Siyempre si Bato, kahit papano magsasabi yan, SP, alis na ako, delikado ako dito. Hanggang hindi natin alam kung hanggang kailan ako kayang proteksyonan ninyo. Sa nangyaring ito ngayong gabi, lalong mag-iinit sa atin. Talagang na ako niyan. Pag susunod na di ba katulad nung nangyari kay kanino yan? Kay Kibuloy. Yung kay Kibuloy, mga unang assault, hindi pa kinaya. Di ba kay yung unang araw na pagdating pa lang ni Bato, talagang huhuli na sana siya, hindi nag-succeed. Ganon din nung nangyari kay Kibuloy, di ba? Mga ilang araw muna, pero hindi tumigil. Alam ni Bato, babalikan siya. Nagplano na sila Melvin Matibag. Kaya lang, so yon, alam ni Bato, baka mas mahirapan na siyang makaalis sa susunod na mga araw. Saka hindi rin uubra yung mga protection nila Cayetano dyan. Hindi alam niya yan. So, kagabi na yung pagkakataon. Ang inihintay lang talaga ni Bato, actually mga kabunyog, ang hinihintay lang nila Bato, yung desisyon ng Senado, ng Korte Suprema. Ang problema, naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema kahapon eh. Ang desisyon ng Korte Suprema, hindi naglabas ng TRO. Totoo, pinapakomment uli sila. Pinapakomment ang gobyerno sa petisyon ni Bato. Totoo, pinapakomment uli yung kampo ni Bato. Pero, ibig lang sabihin tingnan uli natin, pero sa ngayon, hindi namin nakikita na maglabas ng TRO. Ibig sabihin, sa tingin ng Korte Suprema, yung ginagawa ng gobyerno, gawain yan ng gobyerno eh. Ibig sabihin yung ginagawa ng executive, trabaho yan ng executive. Hindi kami makikialam dyan. Wala kaming nakikitang dahilan para makialam. Kaya hindi nag-TRO. Ngayon, alam na nila ba to, delikado, hindi talaga mag-TRO kahit sa susunod na mga araw. At sa susunod na mga araw, dahil walang TRO, dahil walang TRO na nilabas, talagang i-assault na niyan ang Senado. Alam ni ba to yan? So, kagabi, kaagad-agad, naisipan na nila yan. Kaya yun, staged. Scripted yun. Kagabi, nag-create ng kaguluhan, after ng kaguluhan, yun. Nung natahimik na, napapasok pa, napaniwala pa si John Vic Rimulya. Pag alis nila Rimulya, ayun, pinull out na yung NBI, pinull out na yung PNP. Wala na. Madali nang nakalabas ang si Robin Padilla.